Mga kaibigan, welcome sa ating bagong episode, no? Kung saan bagong content na naman at wala akong maisip. Kaya naisipan ko na lang na magsulat ng kanta for today. Hindi lang ako basta magsusulat ng kanta. I will walk you through kung paano ako nagsusulat ng kanta. Kasi hindi ko alam kung makapagre-record ako ngayon sapagkat napapakinggan nyo naman yung boses ko, no? Ilang araw na ako may ubo. Hindi pa rin gumagaling pero we're working on that. Yeah! So, let's do this. First thing we wanna do is kape muna. Okay, so paita ko lang, no. Ang oras ngayon ay 2:32. Yan, as you can see, madaling araw. Ito na yung first step. Ito yung mga pinagkakatiwalaan kong beatmakers na kung saan ito yung nasusukat sa vibe ko. Kumbaga ito yung genre na bagay yung boses ko. So marami na ako na-try na beats, pero dito ako bumabalik-balik. Shoutouts kay Wavy Treble, kay Kana Beats. Ayan, first step, kailangan nyo ng beat. By the way, ano pala to, no? Specifically, pero more on hip-hop ang aking genre. Pero mostly, kung hindi kayo songwriter, hindi kayo marunong mag-gitara, hindi kayo marunong kahit anong instruments, pwede kayong mag-start here, pwede kayong mag-search. Yan, dito tayo. So, yan, pipili na tayo. Pakinggan natin, no, yung mga beats. For fairness sake, ngayon ay March 19. Ito ay 1 day ago. Para di nyo masabing dinaya, no? Ito na siguro yung piliin natin 1 day ago para masabi na hindi pa ako nagsusulat. Pakinggan natin. Or search nyo na lang, you know. Ganyan mga vibes yung mga gusto ko. Parang jazzy, lo-fi. Kasi, ayun, mabait yung boses ko eh. Hindi ako pang aggressive hip-hop. So, ayan. Ngayon, after step 1, kung nakapili ka na ng beat mo or ng kung anong backing tracks, pwede ka nang magsulat ng lyrics. Pero bago yon, step 2, gawan mo muna ng flow. Pakinggan mo yung melody. Pakiramdaman mo yung beat at saka yung kung paano ba yung areglo, no? Paano mo aatakihin tong backing track mo. Siguro ang gagawin kong theme ay summer. Summer. Yan, step 2, pakaramdaman natin. Tapos habang pinapakaramdaman natin kung paano ba yan, dapat nakakabuo na tayo ng flow at kung paano ba yung main chorus natin. Pero paalala ko lang, hindi agad-agad may change beat. Wait lang. Hey! Ayun. Hindi agad-agad makakaisip ng flow or ng pag-atake. Madalas, inaabot ako ng ilang araw para rito. Pero for today's video, no, mag-iisip ako ng mabilis lang. So 2:38 ngayon, tingnan natin kung ilang oras ako makakaisip. Kung tapos na ako mag-isip, no, proceed tayo sa step 3. Siguro proceed na sa step 3. Step 3, ito na yung writing process natin, no. So paano ba natin mapapadali yung writing process? So pag nakapili ka na ng beat, meron ka ng flow, meron ka ng cadence, all of that jazz, pwede ka nang magsulat. So sa pangatlong step na to, dito na papasok yung kung paano ka magsulat, paano ba yung feelings mo ma-translate into music, and yung mental capability mo, no, na kung ano ba yung gusto mo i-transcribe. So ayun nga, sabi ko, summer. Bagay ba summer dito? Pipilitin natin ibagayin. Dito papasok yung pag-freestyle. Freestyle yung pinaka-raw form ng lyrics mo na kung saan. Ito yung galing talaga sa damdamin eh. Hindi siya polished. Pero yun yung mga una mong maiisip. Kung di mo naman kaya mag-freestyle, pwede kang mag-jot down muna ng concepts. Notepad tayo. Notepad. Pwede ka na maglatag ng concepts. So, main concept natin. Then, mag-jot down ka na ng mga ano ba mga related sa summer. Like, una is mainit. Ano pa ba? Out of town vacations. Ano pa ba? Cold beer. Yan. Yan yung mga main. Tapos pwede ka pa maglapag ng mga, kumbaga, pasukan mo ng personality yung lyrics mo. For example,
papasok ako ng anime na bars. Tapos, syempre, konting lover boy bars. Ayan, meron ka na. Ngayon, titingnan mo yung mga parts ng kanta mo. Yan, sa intro, halimbawa. O, diba? Mararamdaman mo na yung intro eh. Parang ano siya. Para sa akin, para siya nostalgic feeling. So, maglalagay ako sa intro ng mala nostalgic. Sa lubang. Gusto ko tong first line eh. Ayoko bitawan. Maalinsa nga ng pag sa lubang sa... Okay na siguro to. Tapat na. Tapos ito na. Pasok na yung verse. Ito, may maganda na akong flow na sa utak ko eh. Yeah, try natin. Na. Siguro, lagyan ko muna lyrics. Okay, try natin. Kapanapanabik ang hudyat ng bagong kabanata. Kapanapanabik ang hudyat ng bagong kabanata. Sobra. Ayan. Kapanapanabik, hudyat ng bagong kabanata. So, paano natin papasok yung mainit? Kasi diba, if in-explain yung lyrics, kadalasan, pag vacation, summer vacation, start yan ng bagong school year. So, kailangan natin mag-level up. Bagong kabanata. Let's go. Ngayon, iisip tayo ng karime ng kabanata. Tapos, gagawin natin na mirror yung pagkakarime dito. At syempre may sense na magkasunod sila. Second line, hudyat ng bago. Ano ba yung hudyat? Hudyat meaning kapanapanabik, hudyat ng bagong kabanata. Huwag mabahala. Timely rin pala to, no? Kasi March ngayon. True. Huwag mabahala. Oh, okay. Pwede yan. Kapanapanabik, hudyat ng bagong kabanata. Huwag kang mabahala, aalon ang biyaya. Okay, pasok natin mainit. Kailan ba? Aalon ang biyaya. Ngayon, mag-iisip ako ng imagery na kung saan aalon ang biyaya na umaalon. Tapos, paano ko siya papaalunin. Tapos, gusto ko siyang isalin sa tasa. Mag-uumapaw pag... Pwede kaya to? Kapanapanabik, hudyat ng bagong kabanata. Huwag kang mabahala, aalon ang biyaya. Mag-uumapaw pa kasasaka itagay. Ang haba! Mag-uumapaw pa kasasaka itagay sa tasa. Ito maganda na, may naisip na ako. So, aalon yung biyaya, mag-uumapaw kasi itinagay sa tasa. Matitikman rin ang tagumpay malalaman ng lasa. Okay, pwede yun. Matitikman tagumpay, malalaman rin lasa pag nasa... sabay transition. Ang ganda. Tagumpay, malalaman rin lasa pag nasa Pag nasa tag-ulan, huwag magpilit. Magpilit, tag-init. Pag nasa tag-ulan, huwag magpilit, halina't magtampi. Okay, halina't magtampisaw sa pagdating ng tag-init. Tas yun, check na to. Diba? Lalabas sa aking bayan. Pwede na yan. Okay, so cold beer. Time check 3:10. Isang verse na tayo. Halos. Ano may Tagalog ng beer? Beer Tagalog. Serbesa. Bakasyon na ng saglit. Bubuksan ko ang serbesa. Ito yung maganda. Favorite ko pre-chorus. Bubuksan ko ang serbesa. Papalit na ng damit. Okay. Nights out. Paano ko isingit yung nights out? Sige, kosa magsayaw. Hihimukin ng indayog at pitik ang indayog sa pitik at paggalaw. Di tayo matatapos gang. Ayan na, nights out. Okay. Nights out. Araw ay matanaw. Yeah. Okay. Sabay tayo magbanlaw. Wordplay. Magandang bars yun. Sabay tayo magbanlaw. Kasi atin munang bitaong bagabag na nag-alipin sa atin. Banlaw. Atin munang bitaong bagabag na nag-alipin sa atin. May ganito.
Oh my god, mahirap to. May bridge. Okay, ito yung part ng chorus. Magpapadali sa buhay natin. Mukin ng indag sa pitik at paggalaw. Bakit mo laging naiinit ang mga tao? Tayo apektado sa bawat pagpilit ang mundo. Yeah. Kaya naman tunan na lamang ang mga lado. Makasaya tayo sa paraan na kaya mo. Ito yung favorite kong part. Kasi pagkatapos ng first verse, tas second verse, feeling ko, ito na yung pinakamagandang lalapagan ko ng, dito na ako naglalapag ng mga malulupit na flow. Dito na nag-exhibition. Okay, paano ko, wala ng klase. Sa Marso at Abril wala. Sa mga taga-DepEd, pero depende sa mga abutin ang pangarap. Yeah. Okay na yan. Hindi ko alam kung kaya pa to, no? Kasi medyo all over the place na yung theme natin. Pero we'll try. Magpakalap ng pagmamahal. Okay na siguro, pagmamahal. Idaan lang sa dasal. Okay, Loverboy bars. Okay na. Daan sa magpakalap ng pagmamahal. Okay, tapos dito sa pre-chorus, ulitin natin sige ko sa magsayaw. Manood ng anime o oras may deregulado, idaan lang sa dasal. Sige ko sa magsayaw, manood ng anime o sa kaaway makipagbati. Manood ng anime o sa kaaway makipagbati. Pwede na ba to? Reunite with old friends. Sabihing I miss you. Oh shit, mga tugmaan. Sige ko sa magsayaw, manood ng anime o sa kaaway makipagbati, makipag-ayos kahit ano man ang sahi. Mga bago mong katropa ay ilibre at makipicture. Kahit hindi sadyay komplikado. Bakit kaya mga bagay ay nagiging komplikado? Kahit mag-ensayo, hindi mo makuha ang gusto. Yeah. Kulang na lang pati paghinga natin ay maging negosyo. Ano na kaya mo? Paano kaya? Maganda dito ay vocals na lang. Buhay ay terrible, pero lahat posible. Patas tayong sa pera lang nagsisilbi. May pangambabasa, totoo tahasan. Kaya mo bang magsaya sa likod ng mga pinagdadaanan? Wakasan na wakasan ng panghinaan ng loob. Tara na't sa radyo namin ay wakasan ng panghinaan ng loob. Tara na't sa radyo dumulog, magpakabusog. At sa gabi magpapakinggan ng tunog ng mga problema na sa tenga mo bumubulong. Ang sarap na takasan na lang ang lahat. Okay. Ipasa ang pasa kundi mailahat. Darating ang panahon. Okay na yan. So, nakatapos tayo ng isang buong kanta, no? Umubos tayo ng isang beat. Pwede na ako mag-record mamaya. So, ayun na, to review, kailangan mo lang ng 4 na steps pag nagsusulat ng kanta. Una, hanap ka ng beat. Pangalawa, gawan mo ng flow. Pangatlo, magsulat ka na using that flow. So, yun, dun mo na mailalagay yung personality, technique, mga mental capabilities, tsaka tendencies mo. Dun na yun sa writing process. Tas, konting tips or cheat codes. Mag-ipon ka ng salita everyday or concepts or topics na kumbaga emergency na pwede mong kunin. Tas, pwede mo siya magamit everyday or every song na isusulat mo. Then, ayun, ulit-ulitin mo per parts ng song, like yung chorus, yung intro, yung bridge,
Pwede mo siyang mix and match kung ano yung gusto mong sabihin. Overall, tingin ko pasaya naman ako sa nasulat kong kanta. Though hindi siya perfect kasi time check 4:49. Halos 3 hours ako nagsulat ng kanta for a 2:45 minutes song. Pwede na yan. Hindi siya perfect pero masaya na ako dyan. And last, may papayo sa lahat ay huwag mo nang perpektuhin yung kanta mo. I-release mo na lang. Of course, magkakaroon niya ng room for improvements. Pero sa next song mo na siya i-apply. Gawa lang ng gawa. Mag-i-improve ka rin. Message ko rin yun para sa sarili ko. Yeah, sabay-sabay tayo mag-improve. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. And we're outies.